Kayo ho ba'y sumunod na sa Diyos? Pag sinabi kong sumunod sa Diyos, talagang sumunod kayo sa Kanya. Ngunit parang naramdaman nyo ang inyong pagsunod sa Diyos ay parang walang kwenta. Nanalangin po kayo marahil, kayo po ay naglingkod, naging tapat naman kayo, pero parang pakiramdam nyo na sayang ang inyo pong katapatan. Marami po kasing mga mananampalataya ay ini-equate po nila yung gawa ng Diyos sa mga visible success. Gusto nila, pag sila ay naglilingkod sa Diyos, tapat sila, ay gusto nilang agad makita yung pong tagumpay ng kanilang paglilingkod. Pero alam ho ba ninyo na ang Diyos po ay meron pong ibang pananaw sa tagumpay o success. Hindi po agad-agad ito nakikita, bagamat ito po ay sigurado at ito po ay hindi mapipigilan. Now, ang bawat awit po ay merong tema. Tayo po ay nasa pangalawang servant song. At ito pong second servant song na ito, ang theme po niya ay ang title ng aking message. When God's plan looks like failure. Titingnan po natin ngayong pong umagang ito, mula po dun sa talatang binasa ko, yung pong servant song. Dito po ang servant ni Yahweh, na alam natin ito po ay ating Panginoong Jesucristo, ay tinatawagan po niya yung mga bansang ililigtas po niya. At ibibigay po niya o sinasabi po niya sa mga bansang ililigtas niya ang kanyang testimonya tungkol po sa pagkatawag o calling po ng Diyos sa kanya, yung kanyang apparent failure. Yung bang naglingkod siya pero parang hindi siya nagtagumpay. Pero ito pong awit na ito, makikita natin, ay nagtapos po sa consolation ng Panginoon, sa vindication po ng kanyang servant. Bagamat yung servant po niya ay parang naramdaman niya na hindi nagtagumpay sa kanyang ginawang paglilingkod. Now, ito pong second servant song na ito, ini-introduce po ng servant yung kanyang sarili. Now, pansinin natin, hindi po niya in-introduce ang kanyang sarili, firstly, as a conqueror, kundi bilang lingkod ng Diyos na nagsasalita, nahirapan, at parang nag-fail siya. Pero bandang huli po makita natin, ang Diyos sa kanyang failure ay iniligtas niya ang mundo. Now, tingnan po natin itong mga bagay nito, nang sa ganun po, ma-encourage yung pong marami po sa atin, naniniwala ko marami sa atin, naglilingkod sa Diyos, pero somehow, meron pong ilan, ako nalampasan ko na kasi yan meron pong ilan na tingin nila, failure sila. Let's learn from this servant. Number one, ang servant po, una, pinapakilala po niya that he is divinely called and divinely prepared. Siya po ay, bago pa siya ipinanganak, nasa sinapupunan pa lamang siya, ay tinawag na po siya ng Diyos at inihanda na po siya ng Diyos. Dito makita natin, una, tinawag siya ng Diyos bago pa lang siya ipinanganak. Ayon po sa talata, sabi po ng talata sa English, "Listen to me, O coastlands, and give attention, you peoples from afar. The Lord called me from the womb. From the body of my mother, He named my name." Now, pansinin po ninyo, tinawag raw po ng Diyos ang servant na ito mula pa lang sa sinapupunan ng kanyang ina. Now, yung pong salitang tinawag siya mula pa lang sa sinapupunan ng kanyang ina, yan po ay nangangahulugan meron siyang prophetic vocation. Ibig sabihin, siya po ay magsasalita para sa Diyos. Pinili raw po siya ng Diyos, hindi niya in-appoint yung kanyang sarili. He is not self-appointed. God called him even before he was born. Okay? Bago po siya ipinanganak, tinawag na po siya ng Diyos.
Bago raw sa Jeremiah, makita ho natin parang si Jeremiah yung servant na ito, bago pa lang po siya ipinaglihi at ipinanganak, pinili na raw po siya ng Diyos. So yun po ang una. Pangalawa, bago pa lang siya ipinanganak, siya raw po ay inihanda na. In fact, bago pa siya nakita ng mga tao, ay sa lihim, ay inihanda na po siya ng Diyos. Sabi po ng talata, He made my mouth like a sharp sword, and in the shadow of His hand, He hid me. He made me a polished arrow in His quiver. He hid me away. So dito makita natin, He was prepared even before He was sin. Okay? Bago pa lang siya nakita ng mga tao, ay inihanda na raw po siya ng Diyos habang siya ay nasa sinapupunan ng kanyang ina. Tulad po siya halimbawa ng masarap na dessert na maaring ihain sa inyo during this Noche Buena. Fruit salad. Bago po hihain yung fruit salad na masarap, alam nyo, yung titikman na lang natin, masarap eh. Pero pinrepare po yan. Na yung detalye, yung pong mga sangkap, na siguro magagandang sangkap, yan po na binili with carefulness, ay inihanda yan, and then hindi natin nakita kung paanong pinrepare, pero nung pong kainin na natin, sabihin natin, the best fruit salad. Ganun po yung lingkod ng Diyos na ito. Na yung preparation sa Kanya, hindi po nakita ng mga tao, at siya po ay hidden, na inihanda po ng Diyos. Tulad din daw po ng isang magaling na sculptor. Ang isa pong magaling na sculptor, bago niya ilabas yung kanyang dibuho, yung kanyang sculpture, ay maaring kahangaan po natin, pero hindi natin nakita kung paano niya inayos yung pong dibuhong yon, yung pong image na yon. Talagang pinili niya yung the best material, tapos pinalis niya, and then bago niya ilantad sa mga tao, handa na siya. Pero yung pong paghanda sa kanya ay tago, hindi natin alam. Now, dito po makita natin, yung servant po, ang weapon po niya, pansinin niyo, ay hindi violence. Ang weapon po ng servant na ito is His word. Yung kanyang salita. He conquers by truth, not by violence. Sabi po dyan, He made my mouth like a sharp sword. In the shadow, He made my mouth like a sharp sword. Now, sino po yung servant na ito? Kung titingnan po ninyo, ang kasulatan, these were all fulfilled in Christ. Kay Kristo po. Ito po, ang servant na ito, sabi dyan, he spends his time hidden. Si Jesus Christ po, bago siya nalantad, siya po ay namuhay for 30 years. Saan? Sa Nazareth. Isa pong lugar doon sa Israel na tago, na doon po sa Nazareth, marami pong Gentiles doon, meron pong mga Hudyo, pero mostly they're Gentiles. He was hidden in obscurity. He was there in Galilee, in Nazareth, an obscure town in Israel. Doon po lumaki ang ating Panginoong Kristo. Bago siya lumabas sa ministry niya, doon po sa buong Israel. Now, isa pa, na-fulfill din po yan sa Panginoong Kristo. Dahil, sabi po doon sa Isaiah, yung pong weapon niya is not violence. Ang weapon po niya is His word. He speaks truth. So, dito makita natin, yan din po ay natupad sa ating Panginoong Kristo. Nung pong mag-public ministry na ang Panginoon, ang primary weapon po ng ating Panginoon was His powerful word. Yung pong makapangyarihan niyang salita. Sa pangangaral po ng Panginoon, He speaks like no one spoke. His words has power. His words has authority. Yan po ang gamit ng Panginoong Kristo. At hindi lang po yun, when He performs miracles, He just spoke them. When He cast out demons, He just spoke His powerful word. He is not using violence. He was not using sword or any weapon. He was just using His mighty word.
Kaya yan po ang makita natin dito. Now, ano po ba ang calling ng servant na ito? What is his calling? Well, sabi po ng talata, he will be Yahweh's servant. Yahweh is God's covenant name. Yan po ang pangalan ng Diyos. Now, siya po ay Yahweh's servant. Now, doon po sa ancient Near East, pag po sinabing servant, hindi po ibig sabihin kawawa. Pag ikaw ay servant ng isang hari, yan po ay isang royal official. Yan po ay title ng isang representative. Kaya po nag-i-imply yan ng honor and dignity. Hindi po yan humiliation. At ito pong servant ito, tinawag po siyang Yahweh's servant. The servant of the covenant God of Israel. Sabi po sa talata, you are my servant, Israel, in whom I will be glorified. In whom, yung pong salitang glorified dyan, in whom my beauty will be displayed. This servant of Yahweh will display God's beauty. Now, pansinin po natin, this servant ay tinawag pong Israel. Okay? Kasi siya po, ang servant na ito, will represent Israel. He will be a representative of Israel. He will be faithful where Israel failed. Kasi ang Israel po, bagamat sila ang bayang nakipagtipan po ang Diyos sa kanila at ang layunin po ng Diyos para po through Israel is to be glorified among the nations. Pero ang Israel po, they failed in their calling. Kaya ito pong servant of Yahweh ito ay tinawag na Israel dahil he will represent the faithful Israel. Yung hindi po natupad ng Israel to give glory to God, to display God's beauty among the nations, this servant will be faithful. He will be the faithful Israel. Kasi nga po ang calling ng Israel, dito sa Exodus 19, ang calling po niya ay ito, sabi ng Diyos sa kanya, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, you shall be my treasured possession among all peoples. For all the earth is mine, and you will be to me a kingdom of priests and a holy nation. That is the calling of Israel. To be light to the nations, but because they were unfaithful, God will be sending a faithful Israel. And this is the Messiah. Okay, this is the Lord's servant. Again, these were all fulfilled in Jesus Christ. Ang lahat pong itong propesiya na ito ay natupad po ito sa katauhan po ng ating Panginoong Hesukristo. Jesus was faithful to Yahweh. When He came, Jesus was faithful to Yahweh where Israel failed. Halimbawa, sa wilderness temptation. Hindi ho ba yung mga Israelita for 40 years sa wilderness, they were tempting God? They cannot trust God for their provisions. Sabi ng mga Israelita, gutom na kami, bakit mo kami ginugutom, Yahweh? Sabi, bigyan mo kami ng pagkain, sawa na kami sa mana, bigyan mo kami ng karne. They were testing God. Pero nung dumating po ang Panginoong Kristo, He was tempted 40 days and 40 nights dun sa wilderness. Tinetempo siya ni Satan, hindi siya nagpatempt. Sabi po ni Satan sa kanya, if you are the Son of God, turn this stone into bread. Pero sabi ng Panginoon, it is written, man shall not live by bread alone. And then tinest po ni Satan ang Panginoon habang nandun siya sa wilderness for 40 days and 40 nights. Israel was for 40 years in the wilderness like Jesus in the wilderness for 40 days. But where Israel failed, Jesus was faithful. Kaya po dito makita na fulfill po ito sa Panginoon. Now, hindi lamang po yun. Jesus, to be faithful to the God who sent Him, was faithful unto death. Hanggang kamatayan po ang Panginoon ay naging tapat siya sa Diyos sa misyong ibinigay sa Kanya ng Panginoon. Kaya kay Jesus po, na-display ang beauty po ng Diyos. Kasi sabi po ng Diyos, I will be glorified among the nations. The nations will see my beauty. At saan po nakita ang beauty ng Diyos through Jesus Christ? When Jesus Christ gave up His life to die for sin.
for the people. At doon makikita ang beauty ng Diyos. Kung gaano ang Diyos ay mahabagin, kung gaano ang Diyos ay mabuti, kung gaano ang Diyos ay mabiyaya, nakita po ang kagandahan ng Diyos through Jesus Christ. Na ang Diyos handa niyang ibigay ang kaisa-isa niyang anak para po iligtas ang mundong nagkasala laban sa Kanya. Tayong mga nagkasala sa Diyos, tayong mga nagrebelde sa Diyos, nakita po natin, nabanaag po natin ang kagandahan ng Diyos. Ibinigay niya si Jesus, the faithful servant. Kaya nakita natin yung habag niya, yung biyaya po niya. Kaya po through Jesus Christ, who was a faithful servant, God's beauty was displayed through Him. Now, yun po ang servant. Ganon ang makita natin. He was prepared hidden. Nakatago. No, nakatago. Nando pa lang sa sinapo. Tinawag na siya ng Diyos. Alam na yung kanyang misyon. Sa atin, minsan, nanguhula pa tayo. Ano magiging buhay ng anak natin? Di ba? Pinipicture natin. Ano kaya magiging buhay ng anak ko? Parang, kaya bibigyan natin ng pangalang, siguro, ang magiging anak ko itong batalin ito. Kaya Einstein. Parang ganun, no? Nanguhula tayo. And then, tapos, slow. Naku, Einstein pa naman yung anak ko. Bakit ko nabigyan ng pangalan? Hindi, minsan gano'n. No. But this servant, nasa sinapupuman pa lang niya, binigyan na ng pangalan kasi yun ang mission niya. Ganyan po siya. Now, I want to apply this personally. Though ito side note lamang po ito, no? Because I want to focus on Jesus Christ. Pero meron pong side application po itong message kong ito. Ano po yun? Una, do not despise seasons of hiddenness. Huwag po nating hahamakin yung pong panahon ng hiddenness. Na tayo po, kung kayo ay tinawag ng Diyos, at hindi pa kayo sumisikat. Okay? Parang, bakit tagal na ako naglilingkod sa Diyos, hindi ako sumisikat, no? If you are called by God, wag po ninyong hahamakin yung seasons of hiddenness. If God has called you, He's also shaping you. Okay? Even your faith, kung yung pong pagtatapat nyo sa Diyos ay hindi pa nakikita, if God has called you, don't despise your hiddenness. Learn from Jesus Christ. Matuto po tayo sa Messiah kay Kristo. Si Jesus po is the word sharpened by obedience. Si Jesus po ang ating Panginoon, talagang nahasa po ang kanyang katauhan when He came on earth by obeying God. Okay? Bago po siya nahayag sa mga tao at God's perfect time, He was hidden. He was hidden. Kanya po, that's a personal application for us. Okay, if you are called by God, now you are hidden, you are being prepared. Don't despise that. Okay? So yun po ang application natin dito. Now, let's go to the second point. Pero po, yung tawag po ng Diyos does not exempt the servant from suffering and discouragement. Bagamat yung servant pong ito ay tinawag po siya ng Diyos at pinrepare po siya ng Diyos sa isang maliwanag na misyon para sa kanya, hindi rin po siya exempted sa suffering and discouragement. At yan po ang next point. Makita natin, yung preparation po, yung calling does not remove pain. Okay, let's go to the second point about the servant. The second point is this. The servant is faithful but felt he was a failure. Yes, faithful siya. Nung dumating siya dito, faithful siya sa binigay sa kanya ng Diyos. Pero pakiramdam niya, siya po ay isang failure. Sabi po sa talata, but I said, I have labored in vain, I have spent my strength for nothing and vanity. Sa Tagalog po, ngunit ang sagot ko, kasi tinawag siya ng Diyos, ngunit ang sagot ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap, hindi nagtagumpay, gayong ibinuhos ko ang aking lakas. Ito po ang complaint ng servant na ito. Sa tumawag sa kanya at naghanda sa kanya. Pansinin niyo po ang mga salita niya, it is a language of exhaustion. Parang napagod siya. Ito po ay kataga ng suffering. Nahirapan po siya at
na-discourage siya. Sa tingin niya, yung kanyang mga ginawa ay nawalan ng kwenta. Okay? At kung titingnan po niyo, these are shocking words. Shocking words yan kasi, now, I want to tell you, these are shocking words, not rebellious words. Ito po ay honest lament. Ito po ay matapat na pagdaing niya sa Diyos na tumawag sa Kanya. He was not rebelling. He was just expressing his lament. Sabi po niya, I have labored in vain. I have obeyed you. I have been faithful. But I feel I have accomplished nothing. Parang wala akong na-accomplish. Dito makita natin, yung pong obedience, yung pong faithfulness can sometimes feel unproductive. Di ba ganyan? Nangyari na ho ba sa inyo? You are faithful, you're obeying, and then somehow parang unproductive naman. Wala naman nangyari sa aking pagtatapat. Well, ganyan din po ang naramdaman ng servant. The servant of the Lord. Again, this is fulfilled in Jesus Christ. Ito po ay natupad sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kung papansinin po ninyo, yung mga sinabi ng servant na ito, it ring echoes of Jesus. Parang anong echo? Parang naririnig natin yung tinig po ng Panginoon. It brings some echoes of Jesus' ministry. Why? Kasi una, makita natin, Jesus was rejected in His hometown. Doon sa Nazareth, He was rejected there. Nung nandun po kami when we were in Holy Land, okay? Pumunta kami sa Nazareth. Alam mo ba ninyo, nakasulat doon sa Nazareth? Ngayon, ngayong panahon ito, pumupunta po yung mga pilgrims doon. Alam niyo yung nakasulat doon? We do not believe Jesus is the Messiah. Tarpaulin na malaki. So he was rejected. Si Jesus po mismo, he was rejected in his hometown. Pangalawa, he was abandoned by his disciples. When he was suffering, his disciples left him. Okay? Then he was crucified as a criminal. On the cross, the cross was the form of capital punishment. At that time, it was only done to criminals and thieves. And Jesus Christ was crucified on the cross as a criminal. And at the cross, ano sabi ng Panginoong Jesucristo? My God, why have you forsaken me? Naramdaman po yan ng Panginoong Jesucristo. Naramdaman yan. Yung kanyang mga paghihirap parang walang kwenta, walang kabuluhan. Yan po ang servant. Pero isang makita ho natin dito, sabi niya, verse, nevertheless, the justice due to me is with the Lord, and my reward is with my God. Bagamat pakiramdam niya, yung kanyang ginawa ay nawala ng kabuluhan, pero makita ho natin ang patuloy niyang pagtatapat sa tumawag sa kanya. Nevertheless, sabi niya, the justice due to me is with the Lord, and my reward is with my God. Sa Tagalog, gayon may ipinapaubaya ko kay Yahweh ang aking kalagayan, na ako'y kanyang gagantimpalaan sa aking nakayanan. Dito po makita natin, bagamat sa pakiramdam niya siya ay nabigo, patuloy pa rin siyang nagtitiwala kay Yahweh. Salitang faithful, pagtitiwala kay Yahweh. Faithful po, yung salitang faithful, mga kapatid, dalawa po ang meanings niyan. Meaning, pakinggan po ninyo ito. Dalawang kahulugan ng salitang faithful. Una, nagiging tapat ka sa Diyos. Pangalawa, nagtitiwala ka sa Diyos. Nagiging tapat ka sa Diyos, kaya naglilingkod ka ng buong katapatan. Pero at the same time, kailangan mo ring maging tapat. Ibig sabihin, magtitiwala ka pa rin sa Diyos kahit na sa tingin mo walang nangyayari. That is faithful. Nakuha po niyan. Faithful means, I will be faithful in serving my God
At the same time, I will trust Him for the outcome of my ministry that is faithful. At yan po ang ginawa ng servant of the Lord. Yes, faithful siya, obedient siya unto death. Hanggang sa nakita niya parang walang nangyari sa ginawa ko. Yet, however, nevertheless, the justice due to me is with the Lord. And my reward is with my God. Ganyan po dapat tayo, kapatid. Ako, nalampasan ko na nung una ako dito sa kalumpit. Parang, ayoko na. Walang nangyayari sa buhay ko. Walang nangyayari sa pagpapastol ko. Until at the right time, God somehow worked in my ministry. At ganyan din po ang servant of the Lord. Ano po ang lesson natin dito? Again, these are personal lessons, pero I want to focus on Jesus. Pero I just want to encourage those who are serving the Lord dito po sa Lord's way. Una, faithfulness is never wasted. Yung pong katapatan natin sa Diyos, hindi po yan nasasayang even though it looks like failure. Kahit na po sa tingin natin failure yan. No, if you are faithful in the God, in the Messiah, you're doing what you're doing for the love of Jesus Christ, for the faith in Jesus Christ, in obedience to Jesus Christ, it will not be wasted. Yan po ang tatandaan natin. Don't measure faithfulness in terms of immediate results. Huwag po ninyong susukatin yung katapatan ng Diyos sa atin by immediate results. There are times talaga pong matagal ay yung pong mga success na maaring inaasahan, pinapanalangin natin sa Panginoon, hanggat kayo po ay tapat na naglilingkod sa Diyos, sa Messiah, ginagawa nyo sa pag-ibig nyo sa Diyos, sa pagtatapat nyo sa Diyos, sa mga bagay na yan, kahit na po wala pang results, just be faithful. Faithful, dalawang ibig sabihin nagiging tapat ka, at the same time, nagtitiwala ka sa consequence na ibibigay po sa iyo ng Diyos. Paniwalaan po natin ito mga kapatid. I just want to re-emphasize this. If you are in the Messiah, if you believe in Jesus Christ as the Messiah, you are now in the Messiah by the Holy Spirit. At ikaw ngayon, because of your love for Jesus Christ by the Holy Spirit, you are serving Him. Naglilingkod ka sa Kanya. Nagtatapat ka sa Kanya. Gumagawa ka ng mga bagay para sa paglilingkod mo sa Diyos. Well, ito ang good news na dapat nating maintindihan. Kung papaanong si Jesus ay sa tingin niya hindi siya nagtagumpay, mararamdaman din natin yan. Pero in the end, kung papaanong si Jesus Christ vinindicate ng Diyos, ipinagtanggol ng Diyos, binigyan siya ng success, gayon din po ang nasa Messiah. Ganyan din po tayo. Huwag po nating i-equate ang success tulad po ng success ng mundo. Sa mundo po, ang success dapat nakikita agad, visible agad, but not with God. God's ways are different from our ways. Kaya po, let us learn from Jesus Christ. Jesus was faithfully preaching God's kingdom. He healed people, He loved them, yet He was rejected. He was crucified. Pero what looked like failure, God used as means of salvation. Yun maganda dito. No? Si Jesus Christ po, yung seemingly failure niya, yun po ang ginamit ng Diyos. Bakit? Anong failure? Pinako siya sa krus. Ni-reject siya ng mga tao. Pero yung pong seemingly apparent failure niya, yun po ang ginamit ng Diyos. Yung pala ang plano ng Diyos to save all people in the world. He was rejected by Israel so that the salvation of God will be proclaimed to the Gentiles, to the nations, outside Israel. Kanya po matuto tayo kay Jesus Christ. Sabi nga po ni Apostol Pablo doon sa 1 Corinthians 15:58, mga kapatid, magpakatatag kayo, huwag kayo matitinag. Maging masipag kayo palagi sa mga gawain at paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. No work for Jesus Christ will ever be
wasted. It may not appear here at this time, pero in the age to come, you will see it. Now, let's go to the third point. Now, bakit po tayo dapat maging faithful in its two meanings? Bakit tayo magiging tapat sa Panginoon? At bakit po kailangan nating ipagtiwala sa Kanya ang ating vindication? Nahahayaan po na ipagtanggol tayo ng Diyos eventually. Yun po ang vindication. Ipagtatanggol ka ng Diyos bandang huli sa iyong ginagawa sa Kanya. Bakit mo kailangan gawin yun? Bakit ka magtatapat sa Kanya? And then, you allow God to vindicate you. Well, tularan natin si Jesus Christ. Okay, let's go to the third point. Ano pong matutunan kay Jesus Christ? Ito po yung third point. The servant is rejected, yet ultimately he was exalted. Yes, ni-reject siya, pero ultimately, he was exalted. Itinaas po siya ng Diyos. Now, dito po makita natin, yung Kristo pong ito, bago siya iginalang, hinamak muna siya. Okay, bago ginalang, hinamak muna siya. Sabi po sa talata, thus says the Lord, the Redeemer of Israel and His Holy One, to one deeply despised, abhorred by the nation, the servant of rulers, kings shall see and arise, princes, and they shall prostrate themselves. Note the painful paradox. Painful paradox. He was deeply despised. He was abhorred. Then, this is the paradox, kings and princes arise, and they will respect this servant. Nakita niyo yung painful paradox? He was deeply despised. He was abhorred. Pero in the end, he was vindicated. Ipinagtanggol siya ng Diyos. Kasi yung mga hari, yung mga prinsipe, pag nakita nila itong Panginoong itong servant na ito, tatayo sila. At hindi lamang sila tatayo, sasamba sila sa paanan niya. Well, again, di ba ninyo nakikita yan, echoing Jesus Christ? Na ganyan po ang ating Panginoong Kristo. This is fulfilled in Jesus Christ. He was rejected before He was recognized. He was humiliated before He was exalted. These were all fulfilled in Jesus Christ. Paano? Tingnan po ninyo. Jesus Christ was mocked by the soldiers. Nung siya po ay hulihin, ipagkanulo ni Judas, siya po ay hinamak po ng mga soldiers po ni Pilato, representing Rome, was the powerful empire during at that time. The kings, the soldiers of the emperor mocked him. Pangalawa, Jesus Christ was scorned by the religious leaders of his time. Hinamak po siya ng mga Pharisees, ng mga Sadducees, those who were representing the religious group. He was scorned by them. And then, He was nailed on a shameful cross. Siya po ay ipinako sa krus, nakahiya-hiya sa panahong iyon. Pero, that's the painful paradox. The paradox is here. Yet, ano po ang sabi ng scriptures? After His death, He will be resurrected. He will be resurrected. At sabi po ng kasulatan, God highly exalted Him, that at the name of Jesus, every knee will bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. In fact, alam mo ninyo, pag nakakarinig po kayo ng mga kantang pamasko, ngayon pong panahong ito, na dinideclare nila si Jesus kahit na minsan parang, okay lang bro, Tumutungkol pa rin niya sa Panginoon eh. Ano? Naman, hindi man kinakanta yan eh. Ha? Naalala ko nung bago ako sa Kalumpit eh. Ako lang nagpapatugdo ng Christian song eh. No, tuwing putukan, yung pagpapalit ng taon, New Year, no? Lalabas ko ho yung cassette tape ko. Cassette tape pa nun eh. No? Patutugtog ko eh. Kasi pwede naman mag-ingay nun eh. Ako lang yata nagpapatugtog ng Christian song. Pero ngayon,
Tingnan mo yung kapitbahay nyo sa kalumpit. No? Tingnan mo, ang dami na nagpapatugtog ng Christian song. Yung Christmas song din, yan po ay patungkol sa Panginoon. Kahit na minsan inahalo natin ng love song yan, pero tungkol pa rin sa Pasko yan. Pero pansinin nyo, this is God's way of exalting the Messiah. Yan po ang matututunan natin dito. Yung pong cross, again, you come back to that. Yung cross po look like defeat. Yung krus, yung pagkapako sa Panginoon po, yun po ay mukhang nabigo ang Diyos, na-defeat ang purpose ng Diyos. Pero, yan po ay paraan ng Diyos, pinili ng Diyos for His victory. The cross. It may be shameful to others, but God turned it into victory. Noon po, ang krus ng panahon ng Panginoon sa Kristo, hindi ka nagsusot ng krus. Kasi ano yan, sumpa yan. Yung pinapako sa krus ng mga kriminal. Kaya pag nagsuot ka ng krus, parang sumpa yan. Pero ano ngayon, tingnan nyo yung krus. Pinapagawa pa natin ng kwintas, gusto pa natin gold, matataas ng klaseng gold. Tinransform yan ng Panginoon. At ganun nga po, kasi way, yan ng Diyos para iligtas po tayo. Mismo ang Panginoon sa Kristo, sabi niya, sabi ni Jesus, when I am lifted up on the cross, I will draw all people unto me. The cross is God's way of victory. And through the cross, when you see Jesus Christ hanging on the cross like this, He is calling everyone to come to Him. He is the Savior. Kaya po, yan ang sabi ng Panginoon sa Kristo. When I am lifted up, I will draw all people unto me, sabi niya. Sabi po ng Panginoon sa Kristo. So, Christ was rejected before He was revealed. Pangalawa, why? Bakit po humiliation muna bago yung exaltation? Bakit po kailangan hamakin muna siya bago siya igalang? Well, sabi po sa talata, because Yahweh is faithful. Yahweh is the one who called him, who chose this servant. Kaya po ganoon, kasi ang Diyos kasing tumawag sa kanya ay tapat. Ang Diyos ng Israel, ang Diyos na nagiging tapat pag nagsalita ang Diyos, tiyak pong gagawin niya yan. Kaya si Jesus, yun ang nakasulat sa kanya, kasi nga po, bago siya idangal, siya po ihahamakin because God was faithful. Ang ground of hope po ay hindi lamang ang servant po ay naging matatag at matapat, kundi dahil ang Diyos ay tapat. Yung katapatan po ng Diyos, ito po ang ground of hope ng Messiah. Sabi po ng Bible, because of the Lord who is faithful, the Holy One of Israel who has chosen you. The Lord, the Holy One of Israel is faithful. Sino itong Lord na ito? Is the creator of the universe. Yung lumikha po ng langit at lupa. Siya po'y mabuting Diyos. Siya ang faithful na Diyos. Alam mo ninyo, I want to teach you, always recognize God by His creation. If you want to know how good God is, just look at creation. Look how good creation is. Yan po ang kabutihan ng Diyos sa atin. Just imagine, ang ganda ng creation. Pag tiningnan po ninyo yan, sasabihin mo, ang Diyos ang Diyos ay masama. Ang Diyos ay galit. No! God is a good God. And you will recognize Him by His creation. Yan po ang isang paraan para makilala po natin ang kabutihan ng Diyos. Just look at His creation. At siya rin ang tumawag dito sa servant na ito, kahit na nagdusa ang servant niyang to, itatanghal siya ng Diyos na ito dahil nga po, siya ay tapat sa kanyang mga covenant promises. Again, personal application. Expect rejection when you are following Jesus faithfully. Kahit na po tapat kayong sumusunod kay Kristo, mag-expect po kayo, you will also be rejected. Just as Jesus Christ. No? Sabi nga, yung nabasa ko, you are not a $100 bill to be loved by everybody. You are not a 1,000 peso bill to be loved by everyone, especially this Christmas.
If you are following Jesus Christ, expect rejection. Pero do not interpret opposition as God's absence. Huwag po ninyong titingnan naman na kung nire-reject kayo, God is absent in your life. That's natural if you are following Jesus Christ. People may reject you. Kaya po, you trust God's definition of success. Hindi po yung mundo. Huwag mong itatrust yung success, huwag mong i-define yung success by public opinion. You define success by God's definition. So let us learn from Christ. Jesus was despised and crucified, yet every knee will bow to Him. At yan po ang nangyayari sa ngayon, mga kapatid. Yan po ang nangyayari ngayon. So let's go to the last point. Now, tingnan naman po natin kung papaanong vinindicate ng Diyos yung kanyang servant. Bagamat ni-reject siya and despise, pero ang Diyos, vinindicate siya, ipinagtanggol ng Diyos, ipinakilala niyang siya talaga ang lingkod niya. Pangapat na point, Yahweh's reward to His servant, worldwide domination. Yan po ang makita natin. To vindicate His servant, to tell the whole world that Jesus Christ whom was crucified and rejected, that siya talaga ang pinili ng Diyos, God promised and gave Him the reward, which is a worldwide dominion. Sabi po sa verse 4b, sabi po ng servant, yet my right is with the Lord, my recompense is with my God. Yes, sabi niya, nahirapan ako, pero ang aking gantimpala ay nasa kamay ni Yahweh na tumawag sa akin. Paano po ito ginawa ng Diyos? Una, totoo po na itong servant na ito, ang initial mission niya is to restore Jacob, is to gather again the Jews to the promised land. Yes, that is his initial mission. Pero, sabi po ng Diyos sa kanyang servant, ang mission niya with this Israel mission lang, it is too little. Maliit lang yan. Kaya, sabi niya, it will not stop with Israel. Okay? Kasi, sabi niya, after gathering Israel, dahil maliit na bagay lang yan, I will make you a light to the nations. I will make you as a light to the nations. Gusto kong basahin yung talata. It is too light a thing that you should be my servant to raise up the tribes of Jacob and to bring back the preserve of Israel. So, because it is a light thing, so I will make you as a light for the nations, that my salvation may reach to the end of the earth. Tulad raw po yan ng nagdi-design, ang isang tao nagdi-design siya ng isang rescue boat para lang sa kokonting tao. Pero yung boat na yon is strong enough to save an entire city. Yan po ang nakita ng Diyos tungkol sa kanyang Bisaya. Maliit na bagay na ang Israel lang ang titipunin mo. Kaya, I will make you a light to the nations, so that my salvation will reach to the end of the earth. Kaya po dito, yan ang nangyari. Yan po ang nangyari. Again, bakit po ito ginagawa ng Diyos? Kasi ito ang consolation niya dun sa servant niya. Ito ang consolation niya sa servant niya. Dahil natutuwa siya sa servant niyang ito. At gusto niyang parangalan ang servant niyang ito. Kaya, I will make you a light for the nations. Now, let's mag-stop over tayo ng konti doon sa salitang light of the nations. Ano po ba ang ibig sabihin niyan? Sabi niya ng Diyos, I will make you a light of the nations, talking about Jesus Christ. Anong ibig sabihin niyan? Well, tatlong bagay, mabilisan. Una, it signifies truth. Light signifies truth. Na yung pong namumuhay sa darkness of idolatry, yun po ang mga Gentiles, they will know the true God, the good creator of the universe, by this Jesus Christ. So, una, light of the, it means truth. Ulitin ko, bakit truth? Kasi yung pong namumuhay in the darkness of idolatry, they will know the true God, the good creator God.
Sino po tinutukoy niya? Yung nasa kadiliman ng idolatry? Mga Gentiles. Tayo pong mga hentil. Ang mga Hudyo lang nakakakilala sa isang buhay na Diyos. Pero yung mga Gentiles, tayo po ay nabihag, tayo po ay nanatili sa kadiliman ng idolatry. Sa Kapalangan, si Apo Iro. Dito sa Kalumpit, si Apo Sangwan. We are worshiping this. We are blinded. We are in the dark. But through this Messiah, light will shine. We will know the true God. The true God. Yun po ang ibig sabihin niyan. Pangalawa, freedom. Light means freedom. Kalayaan. Na yung pong namumuhay sa kadiliman ng kasalanan, they will be freed by the light of this God's servant. Kaya lalaya sila. Okay? Yung pong mga alipin ng kasalanan, alipin ng bisyo, alipin ng kung ano-anong sumisira sa kanilang pamumuhay na kasalanan, sa pamamagitan po ng Kristong ito, lalaya sila. Hindi ba ganyan ang nangyari sa iyo, kapatid? Ako, ganun ang nangyari sa akin. Alipin ako ng kasalanan. Pero makilala ko si Kristo, ako'y lumaya. Freedom. That is light. That is light. Kaya sa Ephesians chapter 5 verse 14, sabi niya, gumising ka, ikaw na natutulog. Gumising ka, ikaw na natutulog. Okay. Bumangon ka mula sa mga patay at si Kristo ay magliliwanag sa iyo. That means freedom. Okay? Tulad po ng sinabi ko sa inyo last week, many are dying, they do not know they are perishing. Marami pong mga tao na mamatay sila dahil sa kasalanan pero hindi nila alam na papahamak sila. Sa isip nila, nag-i-enjoy sila sa buhay kasi nagagawa nila ang kanilang ginagawa. Okay? Iniisip nila, malaya silang gumawa ng bisyo nila dahil malaya sila. Pero hindi nila alam yung bisyo nila, yun ang nagpapahamak sa kanila. Many people are dying yet they do not know they're perishing. Tulad po sila yung palaka na nagsiswimming doon sa kaldero. Una, nagdive sa palaka. Nagdive yung palaka. Ang sarap. Malamig yung tubig eh. No? Shim, ganyan. Hindi niya alam, meron palang, yung palang tubig na yan na nasa kawali ay yung nagpapainit pala kasi i-dress yung chicken. Eh, yung palaka, nag-shoot yun, tapos swim na swim. Ang sarap. Hindi niya alam. Umiinit yung tubig. And then, namatay siya. Na walang kaalam-alam. Ganyan po ang isang taong namumuhay sa kasalanan, sa bisyo, nag-i-enjoy siya sa kasalanan, sa bisyo, pero hindi niya alam yung kasalanan yon ang nagpapahamak sa kanya. Kaya, anong kailangan niya? Truth and freedom. At yan po ay magagawa lamang yan ng ating Panginoong Kristo. Okay? And then lastly, light is life. Buhay. Buhay na galing sa Diyos. Pag nalaman mo, nakilala mo ang buhay na Diyos at lumaya ka sa kasalanan, alam mo ninyo ang lalabasan mo niyan, buhay. Tunay na buhay. Sabi po ng Panginoon Kristo, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of light. Now, how will Yahweh expand His servants' dominion? His worldwide dominion, not only to Israel but to the nations. Paanong i-expand po ng Diyos yung kingdom po ng kanyang servant? This is the last point. Through the preaching of the gospel. Diyan po ma-expand. Through the preaching of the gospel. Now, I will be fast with this. Bear with me. Tingnan po ninyo, yung verse 8, na tinutukoy po dito sa Isaiah, was quoted by Apostle Paul in 2 Corinthians. Pakita ko po sa inyo ang fulfillment nito. Because yung pong expansion is through the preaching of the gospel. Look at verse 8. Babasahin ko muna yung verse 8. This is what Yahweh says. At a favorable time I answered you, and on the day of salvation I helped you. I will watch over you and make you a covenant to the people. Now, pansinin nyo, yan po ay sinulat ni Isaiah. Ito ang sabi ni Apostle Paul sa mga Corinthians. We appeal to you not to receive the grace of God in vain. For He says,
In a favorable time, I listened to you, and in the day of salvation, I have helped you. Behold, now is the favorable time. Behold, now is the day of salvation. Ano po yung tinutukoy niya? Yung pong sinabi ng Diyos sa Isaiah, yan na po yung nangyayari since the preaching of the gospel. Lalagana po ang dominion ng Messiah ni Jesus Christ through the preaching of the gospel. Tandaan po ninyo, nagsimula po ang iglesia doon po sa Jerusalem. Maliit na grupo lang, 120 disciples lang. Pero ngayon, through the preaching of the gospel, through Jesus Christ, that He is the Messiah, He is Lord, He is the Savior, buong mundo. Kumalat po yan. Kaya po ang apila ni Pablo, ngayon na ang araw na ipinangako ni Yahweh. Ngayong panahon po natin. Ngayong pong panahon natin ngayon. Ito na po ang araw ng katotohanan, araw ng kalayaan, araw po ng buhay. We are declaring Jesus for this purpose. Kaya tayo nag-EFJ, kaya po tayo nagsimbang gabi because ito po ay katuparan na ng pangako ng Diyos sa kanyang Misaya. Kaya po, yung mga natutulog sa kasalanan, gumising na kayo. Yung mga alipin ng kasalanan, sabi ng Diyos, malaya na kayo. Bibigyan ko kayo ng buhay. Buhay na masagana. Okay? So, ano pa po ang nangyari? Again, yung pong verse 10 sa Isaiah, okay, tinutupad po ni Kristo na siya pong kordero sa Revelation. Okay, pakita ko po ulit sa inyo itong mga sinulat ni Isaiah. Verse 10 sa Isaiah, they will not hunger or thirst, nor will the scourging heat or sun strike them down, for He who has compassion on them will lead them, and He will guide them to the springs of water. Again, pansinin nyo, ito po'y na-fulfill. Sa Revelation, pinakita po kay Apostle John yung great multitude. At itinanong ni Apostle John doon sa angel na nagpapakita sa kanya ng great multitude, sino po yung mga taong ito na napakarami? Sabi po niya, alam mo, sabi ni Apostle John, sabi po ng angel kay Apostle John, these are the ones coming out of the great tribulation. They have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Again, but note, they shall hunger no more. Neither thirst anymore. The sun shall not strike them, nor any scourging heat. For the Lamb in the midst of the throne will be their shepherd, and He will guide them to springs of living water. And God will wipe away every tear from their eyes. Fulfillment to the preaching of the gospel. Kaya po, parami ng parami ang sumasampalataya sa Panginoong Kristo. Huwag po ninyong isipin, lalong-lalo na tayo mga nagpapahayag ng Ebanghelyo na walang tatanggap kay Kristo. Ito po ay nakasulat. Ito po ang pinangako ng Diyos sa kanyang Misaya. People will bow to Him. People will believe on Him. This is His covenant with His Messiah. Kaya dito nakita po ni John, laksa-laksang mga tao. Nung tanongin niya, sino po sila? Ito yung mga taong naligtas. Ito yung mga taong pinangako ko sa Misaya. Yan po ay nakita po. Nakikita natin sa panahong ito. Kaya po, doon sa verse 9 to 12, yun po sa Isaiah, yun po ay Exodus language, pero it is a new Exodus. 9 to 12 po yan, basahin na, binasa ko na po kanina. Yung parang, dinidescribe niya yung Exodus sa Egypt. Pero dito po, it is now a new Exodus. New Exodus. Okay? Prisoners will be freed. In the wilderness, there will be provision, and there will be a safe passage home. Makakarating po sila doon sa tirahan in the promised land, sa mga Hudyon. Pero sa panahon natin yan, hindi na po yan. Okay? Tayo, as we believe in the Messiah, that is the promise to us, the new Exodus. Pero ang dulo po niyan ay hindi heaven, kundi a renewed earth. Hindi po tayo dadalhin ng Diyos sa heaven. Ang pangako po sa atin ng Diyos is a new heaven and a new earth.
ito pong mundong ito babaguhin ng Diyos. Ito pong mundong ito, aalisin ng Diyos ang kasalanan. Aalisin ng Diyos ang korupsyon. Aalisin ng Diyos ang kamatayan. Everything will be fresh. No more sin. No more death. Yan po ang pangako ng Diyos through His Messiah. I give you, sabi po sa talata, I give you as a covenant to the people to establish the land. The land, to establish the land. And to apportion the desolate heritages. Yan po ang mamanahin. The land and the desolate heritages. Yung mga napabayaang mga lugar. Yung mundo natin yan, sinisira. Yan po pamamana sa atin ng Diyos, pero hindi natin sisirain yan. Yung mga baku-bakong daan, yung mga ghost project na hindi babaguhin na po ng Diyos yan. Because this is our inheritance. Ito ang pinangako ng Diyos sa atin. Kaya po inutusang magbunyi at magpuri ang langit at lupa sa Diyos. Sabi po sa huling talata, umawit ka sa kagalakan o kalangitan at magalak ka o lupa. Kayo'y biglang umawit at o mga kabundukan sapagkat inaliw ng Panginoon ng kanyang bayan at mahahabag sa kanyang mga nahihirapan. So to conclude this message, thank you for bearing with me. The servant's work looks small, slow, and unsuccessful. But God says, it is a small thing to limit my salvation. Jesus Christ was sent to the Gentiles, to us. To us. He was called by God before birth. He was faithful in His suffering. He was rejected, yes, but He was exalted. He is now declared as Lord of the universe. He is now reigning at the right hand of God. And He promised us complete salvation. Ngayon po, nag-ahari na ang Panginoon. Lagi nating isipin yon. Wag lang tayo magdedwell dun sa kamatayan niya sa krus. Siya po ay nabuhay na muli, iniluklok ngayon ng Diyos sa kanan niya. Ngayon po, pinasusuko ng Diyos ang lahat ng kaaway ng Panginoon Jesucristo through the gospel. Lagi nating iniisip yan. Ang Panginoon natin ay buhay ngayon at nag-ahari. Yes, hindi siya nag-ahari na pinapatay niya agad yung mga masasama. No, papatayin niya po yung masasama pag dumating na siya. The gospel has to be preached. Kaya po ano ang appeal natin? Let us trust Him. Let us follow Him. Let us proclaim Him. Because God's salvation has reached us. It has to reach other people. This is God's covenant with His Messiah and with every one of us. Tayo pong lahat ay tumayo. Let us pray. Sino po dito sa atin ngayon ang nangangailangan ng kalayaan sa kasalanan, namumuhay sa kadiliman ng kasalanan, akala mo nag-i-enjoy ka pero hindi mo alam, nagugulo na, napapahamak ka na. Well, good news sa iyo, kapatid. Dumating si Kristo para palayain ka, para magbigay liwanag sa iyo, at para magbigay ng buhay sa iyo. Lumapit ka sa Kanya, tumingin ka sa Kanya, sumampalataya ka sa Kanya, siya'y inihanda ng Diyos para sa iyo, para iligtas ka. Sino po sa atin dito ang napapagod sa ministry, faithful ka, pero parang walang bunga? Well, ganyan din si Jesus. Pero nanatili siyang tapat at bandang huli, siya ay vinindicate ng Diyos. Ilagay mo ang iyong paglingkod, ang iyong buhay sa Diyos. Tandaan mo, dalawang kahulugan ng katapatan. Magiging tapat ka at magtiwala ka sa katapatan ng Diyos na tapat. Aming Amang Diyos, kami nagpapasalamat dahil hindi nawawala ang pag-asa sa iyo. Kayo po ang Diyos ng pag-asa. Kaya po, pinapupurihan ka namin.
Nakalagak po sa iyo ang aming pag-asa at pananampalataya. Purihin po kayo, O Diyos, dahil hindi man namin nakikita ang iyong ginagawa, pero gumagawa ka, kumikilos ka, alang-alang po sa mga taong tapat at naglilingkod sa iyo. O Diyos, maraming salamat. At maraming salamat sa pagbibigay mo ng Mesiya sa amin, ng iyong Mesiya, ng iyong kaisa-isang anak. Panalangin ko po sa mga taga Lord's Way, makilala pa nila, lumago sila sa pagkakilala sa Mesaya, sa mga pangako mo, sa mga dakilang gawa ninyo, O Diyos. Hindi lamang doon sa ginagawa mo sa kanilang buhay, na minsan natatakot po ako, ini-equate po nila ang iyong katapatan kung ano nangyayari sa buhay nila, kundi matuto po silang kilalanin ka sa mga ginawa mo na at ginagawa mo pa. Hindi lamang sa mga personal nilang pamumuhay, kundi tingnan nila ang iyong dakilang ginagawa, yung mga dakilang ginawa mo na ng una. Ngayon ay tinutupad mo na at ngayon ay gagawin mo pa sa mga darating na panahon. O Diyos, dito mo po kami ilagay itong mga dakilang ginawa mo at ginagawa mo at patuloy mong gagawin ayon sa iyong mga pangako. Diyan ka namin dakilain, diyan ka namin purihin, diyan ka namin pasalamatan. Hindi lamang yung ginagawa mo sa aming personal na buhay. Kasi baka kami malinglang, baka kami magkamali, nadidimlan ng aming pagkakilala sa Diyos dahil ini-equate namin ang kanyang kabutihan, katapatan, batay sa anumang mabuting nangyayari sa amin o sa anumang hindi mabuting nangyayari sa amin. Kaya po, O Diyos, buksan po namin ang aming mga mata sa pamagitan ng iyong Espiritu, sa pamagitan ng iyong salita, sa iyong mga dakilang ginagawa. Purihin po kayo, O Diyos. Salamat po sa iyong pagliligtas. Sa pangalan ni Jesus. Amen.